Bakit ako maniniwala kay God? Mabiyayang araw ng Huwebes, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Anastasio. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Sa kapanahunan ni Herodes na hari ng Judea, may isang paring nagngangalang Zacarias mula sa pangkat ni Abias. Mula rin sa lahi ni Aaron ang kanyang asawa na Elizabeth ang pangalan. Kapwa sila matuwid sa harap ng Diyos at namumuhay ng walang kapintasan ayon sa lahat ng batas at kautusan ng Panginoon. Ngunit wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa matanda na sila. Minsan habang naglilingkod si Zacarias sa harap ng Diyos, nang torno pa ng kanyang pangkat, nagpalabunutan sila ayon sa kaugalian ng kaparian at siya ang napiling pumasok sa santuaryo ng Panginoon para magsunog ng insenso. Kaya sa oras ng pag-aalay ng insenso habang nananalangin ang buong bayan sa labas, napakita sa kanya ang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng altar ng insenso. Naligalig si Zacarias at sinidla ng takot pagkakita rito. Ngunit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig na ang iyong panalangin. Ipanganganak sa iyo ng asawa mong si Elizabeth ang isang anak na lalaki at pangangalanan mo siyang Juan. Magiging maligaya at tuwa mo siya at marami rin ang magagalak dahil sa kanyang pagsilang. Magiging dakila nga siya sa harap ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak, ng ubas o ng butil at mapupuspos siya ng Espiritu Santo mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Panunumbalikin niya ang maraming anak ng Israel sa Panginoong kanilang Diyos. Mangunguna siya sa kanya. Taglay ang diwa at kapangyarihan ni Elias para papagkasunduin ang mga magulang at mga anak, at ibalik ang mga masuwayin sa pag-unawang bagay sa mga makatarungan, upang maihanda ang isang bayang angkop sa Panginoon." Sinabi naman ni Zacarias ang anghel, "Paano ko matitiyak? Matanda na nga ako at may katandaan na rin ang aking asawa." "Ako si Gabriel na nasa harap ng Diyos. Ako ang sinugo sa iyo para kausapin ka't ihatid ang magandang balitang ito. Matutupad sa takdang panahon ang aking mga salita. Ngunit ikaw na di naniniwala ay magiging pipi at makapagsasalita hanggang sa araw na mangyari ang mga ito." Naghihintay naman kay Zacarias ang bayan at nagtataka sa pagtatagal niya sa loob ng santuaryo. Nang lumabas siya, hindi na siya makapagsalita, kaya nalaman niyang nakakita siya ng isang pangitain sa loob ng santuaryo. Sumesenyas na lamang siya sa kanila at nanatiling pipi. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi si Zacarias at pagkaraan ng mga araw, nagdalang tao ang asawa niyang si Elizabeth, ngunit 5 buwan itong di lumabas ng bahay at sinabi, "Ganito ang ginawa ng Panginoon na nagpasyang alisin ang kahihiyan ko sa paningin ng mga tao." I-share ko lang ang isinulat ni Mitchell Lemery na Tweeting with God. Collection ito ng mga real-life questions ng mga JP2, group ng kabataan. Isa sa mga tanong ay, bakit ako maniniwala kay God? Na-impress ako sa sagot. Kung tutuusin daw, hidden deep inside each person, there is a longing for God. Pero, hindi natin alam na si God na pala ang hanap natin. O pwedeng naghahanap tayo pero hindi natin alam kung bakit tayo naghahanap. Hindi nalalayo dito ang episode ni Zacarias. Sabik siyang magkaroon ng anak. Pero, nang dumating ang tugon, nagduda siya. Hindi siya prepared sa ibinalita ng anghel. Matanda na kasi siya. Kaya, hindi muna siya pinagsalita ng Diyos. Kung tutuusin, maituturing na handog.
ang katahimikan. Kadalasan, sa katahimikan natin, matatagpuan ang Diyos. Naroon ang pangkaloobang pakikipag-usap sa Kanya para maunawaan natin ang katotohanan. Paraan din ito nang matagpuan natin ang tugon sa kahalagahan ng paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offering at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at ang iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari ninyong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadali rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at isasama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Ama naming makapangyarihan at maawain, buksan mo ang aming mga puso sa pagsalubong sa iyong anak. Alisin mo ang mga bagay na humahadlang sa amin sa pagtanggap kay Kristo ng may kagalakan, upang makapiling siya kasama ng Espiritu Santo magpakailanman. Amen.